Ang ikawalong kabanata. Anong oras na ba? Napahawak ako sa aking ulo. Napuyat ako kakanood kagabi ng mga palabas na drama. Tanghali na naman yata. Tiningnan ko ang oras sa aking phone. Alauna na? Gulat na aking sambit. Napahawak ako sa aking tiyan nang makaramdam ng gutom. Iyan, puyat kasi ng puyat. Nanlaki ang mata ko at napatingin sa pinto. Wala namang tao pero bakit parang may nagsalita? May multo ba sa apartment ko? Gumapang agad ang kilabot sa katawan ko. Napapikit ako dahil baka namalikmata lang ako. Pero pagmulat ko ay napasigaw ako ng malakas. Relax, ako lang to. Bakit kasi kailangang magtago sa kortina, langya ka? Malakas na aking sigaw. Sa kortina kasi siya galing. Makapal kasi ito kaya naman hindi talaga makikita agad. Kamuntik na akong atakin sa puso, Charlie. Hinampas ko siya sa braso. Alam kong gutom ka na. Maghilamas ka na at bumaba, may niluto na ako. Sabi niya bago akmang lalabas nang pigilan ko siya. Sandali, paano ka palang nakapasok sa apartment ko? Langya ka para kang akyat bahay, masyado kong maraming alam. Ha? Ibinigay mo sa akin ang duplicate ng susi mo nung lasing ka eh. Sagot niya kaya naman napahiya ako bigla at hindi nakasagot. Sinamantala mo naman, langya ka. Palusot ko na lang upang makabawi. Sinamantala ang alin? Ikaw nga na naman tala sa akin. Partida, lasing ka pa. Mapang-asar na sabi niya kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. At isa pa, ikaw ang nagpilit sa akin. Dagdag pa niya na hindi ko na lang sinagot at pumasok na ako sa banyo. Matapos kong maghilamos at magsipilyo ay bumaba na ako. Bakit nga pala nandito ka? Tanong ko bago naupo. Madami akong nilagay sa plato ko dahil gutom na talaga ako. Wala. Tipid na sagot nito bago ako pinagmasdang kumain kaya nailang tuloy ako. Charlie? Pwedeng wag mo akong titigan habang kumakain? Nakakailang kasi eh. Mahinahong saway ko bago uminom ng tubig dahil nanunuyot ang aking lalamunan. Nilalayon ko na si Celine kasi baka isipin mo wala akong respeto sa usapan natin. Naibag ko ang tubig sa mukha ni Charlie dahil sa gulat. At bakit mo naman ginawa yon? Gulat na aking tanong. Sulil! Madiin ang pagsambit niya sa aking pangalan. Pasensya na, ito na. Pinunasan ko ng tissue ang mukha niya. Nagulat lang kasi ako para kasing hindi fair ang ginawa mo. Iiwas ka agad eh, wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao. Ayaw ko lang na makipag-ano ka sa iba habang inaano mo ko. Paliwanag ko. Anong ano? Natatawang tanong niya. Bastos pag sinabi ko pa, alam mo naman. Sagot ko. Basta ayaw ko lang. Pwede mong huwag mo akong pilitin? Napataas ang kilay ko. Ang arte at ang sungit talaga ng langya na to. Hindi naman kita pinipilit, sinasabi ko lang na bilang babae. At naiintindihan ko si Celine. Parang mali yung way mo. Sana pinaalam mo man lang, diba? Baka naman kasi pinakikitaan mo pa ng motibo kaya umaasa yung tao. Tanong ko pa. Kumain ka na lang, daldal mo. Tanging sagot niya kaya naman napasimangot na lang ako. Kinakausap ng maayos eh. Bulong ko pa. So, gusto mong sabihin ko yung kalokohan mo na pinayagan ko? I don't think na maiintindihan niya, Sulil. Hindi ko naman sinabing sabihin mong natigilan ako dahil nakatitig siya sa akin. Oo na, sige na, tatahimik na ako. Hindi na nga ako mamimilit. Sabi ko na lang bago nagpatuloy sa pagkain. Kawawa maging asawa mo. Bulong ko pa na mukhang hindi naman niya narinig. Ikaw ba? Anong ako? Gulat na tanong ko. Bakit ayaw mo mag-asawa? Napaisip ako bago sumagot. Kasi kahit hindi naman gwapo marunong na mag-cheat, so yeah, malala ang trust issue ko kaya ayaw ko. And besides, sakit lang naman ang ulang lalaki. Wala pang nag-i-stay tapos iiwanan ka pa ng sakit sa puso. Bitter. Bulong niya na malinaw kong narinig. Oh, pake mo. Basta ayaw kong mag-asawa, kontento na ako sa magiging anak ko. Anak natin. Nanlaki ang mata ko. Anak ko. Madiing sagot ko. Problema ng langyang lalaking to. Anak natin kasi galing sa akin. Anak ko nga lang eh. Tumaas ng boses ko. Anak natin, idamay mo ko dahil ako ang ama at ako ang nagbuo. Excuse me, Mr. Murata. Are you serious? Ikaw lang ang bumuo. Anak natin dahil parehas tayong gumawa. Kumilos, bumukaka, hiningal at pinawisan. Napatayo ako at pumamewang. That's my point. Natin. It's mean kasama ako. Nakangising sabi niya bago nakatitig sa akin. Nasapo ko ang aking noo dahil sa naisahan ako ni Charlie. Sandali nga. Sinamaan ko siya ng tingin. May kontrata pala kami, bakit parang umiiba yata ang ihip ng hangin? Umalis na si Charlie, pinalayas ko na at ayaw kong ginugulo ako.
Hindi naman siya magulo pero ayokong nakikita siya dahil puro pagsusungit lang naman ang alam niyang gawin. Mag-iisang buwan na next week simula nang mapapayag ko si Charlie. Pero last week lang kami nagsiping kaya naman mukhang matatagalan pa ang resulta kung may mabubuo ba. Siguro dapat gabi-gabi ko siyang pinapapunta sa bahay. Sinampal ko ang aking sarili. Nakakahiya ka na masyado, Sulil. Bulong ko sa aking sarili bago napabuga ng hangin at mariing napapikit. Nakaramdam ako bigla ng hiya. Para kasing ang sagwa na ako pa ang mag-aaya sa kanya. Sa bagay, ano bang masama kung ako ang maunang mag-aya? Wala naman sigurong masama. Natigilan ako sa pag-iisip nang magring ang phone ko. Nakita ko ang pangalan ni Inari at siya ang tumatawag. Storbo ka. Bungad ko. Bakit? Anong ginagawa ninyo ni Charlie? Bigla itong kinilig. Girl, use protection, okay? Napahalakak ito. Sorry, my bad. Gusto mo nga palang mabuntis kaya ka... Pinutol ko siya. Shut up! Ano ba yun? Bakit ka napatawag? Tanong ko. Naiinis pala ako, Sulil. Rinig kong dismayado ang boses niya. Sino ba namang hindi? Yung sinabi mong Silin ba yon? Oo, bakit? Sinabihan ba namang ang mamahal ng jewelers ko, Sulil? Malamang expensive itong pinuntahan niya eh. Gaga ba siya? Sana sinabi na lang niyang hindi niya kaya yung presyo para pinagbigyan ko na lang sana siyang mag-discount. Kaysa naman umangal. Sinabihan pa akong hindi daw magaganda. Pasalamat siya, nahihiya akong patulan siya dahil kakilala mo nga. Kahit na gustong gusto ko ng sipain palabas. Hindi ko ginawa alang-alang sa'yo, Sulil. Kwento ni Inari. Pasensya na, kakausapin ko na lang. Ano pa nga ba? Napabuntong hininga si Inari. Akala ko ba model yun? Bakit walang tastes sa mga expensive? Hindi ko alam, Inari. Pasensya na. Nagpaalam na si Inari sa akin. Napahilot ako sa aking sentido bago tumayo at binuksan ang pinto dahil may nag-doorbell. Silin? Napakunot ang aking noo dahil kanina lang ay siya ang usapan namin ni Inari. Mahigpit akong niyakap nito habang umiiyak. Sulil? Humagulgul ito. What happened? Nag-aalalang tanong ko bago siya inakay papasok sa bahay. Pinaupo ko siya at inabutan ng tubig upang kahit papaano ay kumalma siya. Relax ka lang. Pinahid ang kanyang luha. Anong nangyari, Silin? Care to tell me? Kasi, Sulil, iniiwasan ako ni Charlie. I don't know why or what happened to him. Pero kasi kanina nagpunta ako sa condo niya. Iba na yung passcode niya. Sumbong nito. Malamang privacy ni Charlie yon. Parang hindi ako sang-ayon kay Silin kung iyon ang iniiyak niya. Hindi naman iyon, Sulil. Wala naman sa akin yon. Pero kasi ramdam kong umiiwas na siya sa akin and I don't know what is the reason. Totoo nga ang sinabi ni Charlie. What do you think, Sulil? May iba na ba siyang napupusuan? May iba na ba siyang babae? Muli itong napahagulgol. Umamin ako sa kanya, Sulil. Sinabi kong mahal ko pa din siya pero ayaw na niya. Siguro dapat mo na lang... Pinutol niya ako sa sasabihin ko. What? Tanggapin na hindi talaga kami para sa isa't isa? No! Parang hindi ko pa kaya. Sana naman makonsensya yung babae. Maawa naman siya sa akin na sobra pa rin akong nasasaktan. Nakaramdam ako ng guilt. Isang oras si Sulil sa bahay bago nagpaalam na uuwi na. Naglabas lang daw siya ng saloobin sa akin dahil tinuring na niya akong kaibigan. Bakit ba ako magigilty? Wala naman na sila ni Charlie nung pumasok ako. Wala din akong karapatan na pilitin si Charlie kung ayaw niya na. At saka, yung ginagawang kabaitan ni Charlie sa akin parang ayaw ko. Lalo na yung ipagluluto niya ako. Baka kasi masanay ako at hanap-hanapin ko. Ayoko ng ganun. Ayoko na pakiramdam na ganito. Hindi dapat dahil hindi naman ito ang plano. Hindi ko siya gusto. Nababaitan lang ako sa kanya, yun lang. Aminado ako masungin si Charlie pero may side siya na bigla na lang mabait. Abnormal moods niya kaya nga ang hirap basahin minsan ng taong yon. Napatingin ako sa phone ko dahil tumunog ito. May pumasok na text message galing kay Charlie kaya naman binasa ko ito. Handa mo kama mo, tabi tayo. Matibay ba yan? Nanlaki ang aking mata sa tanong niya. Agad ko itong ipinakita sa GC namin nila Inari. Sinabi pa ni Charlie yan? Get it ready. Sasabak sa digma ng petchay mo. Si Inari na napaka-hyper. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka mabuntis. Baka kambal o triple pa o kwadro pa iyong maging anak mo. Komento naman ni Adelaide na may laughing emoji pa. Walang titigil hanggat hindi humahapde. Reply naman ni Carolina. Isang malaking sana all. Pahabol pa nito. Congrats! Reply naman ni Pauline na tinawanan ng lahat. Si Pauline, napaka-supportive maging sa kaharutan natin. Sa atin mabait, pero sa asawa niya, Amazona yan. Kaya si Reed chinichismis siya sa atin.
Reply na naman ni Carolina habang ako ay sinlang. Anong sinasabi ni Reed? Biglang tanong ni Pauline. Joke lang, serious masyado. Hindi na mabiro. Bawi ni Carolina kaya maging ako ay natawa. Alam kasi naming iba magalit si Pauline. Parang ako lang din. Mahirap talaga magalit ang mababait. Nag-off na ako ng data at binura ang sinend kong screenshot na pinasa ko. Sana pala hindi ko na sinend, puro kalokohan lang din naman makukuha kong payo mula sa mga kaibigan ko. Maaga akong naligo. Pinakasabon-sabon ko pa ang aking pechay upang fresh. Kumbaga sa nilutong pechay, kailangan mo ng hugasan bago kainin, di ba? Wala naman akong inaasahan na lakad sa ngayon kaya naman kampante lang akong nakaupo habang hinihintay ang gabi. Napatayo lang naman ako nang may kumatok sa pinto kahit na wala naman akong inaasahang bisita. Bumungad sa akin si Inari, Adelaide at Carolina na mga nakangiti at mukhang excited masyado. Wala si Pauline at alam ko kung bakit. Busy kasi masyado sa asawa at mga anak niya iyon. Ganap na ganap talaga niya ang pagiging isang mabuting ina at asawa sa siloso at maarte niyang asawang si Reed. Anong ginagawa? Hindi na nila ako pinatapos. Kanya-kanyang pasok na sila kaya naman napabugan na lang ako ng hangin at sinundan na lang din sila. Ready na yung camera pang video. Si Inari na may sineset up pa. Para naman memorable, di ba? Para pagtanda ninyo ay mapapanood pa rin ninyo. And then mapapasabi na lang kayo na, ang wild pala ninyo. Napapalakpak naman si Adelaide at Carolina. Kami naman yung audience mo. Taga-cheer up, girl. Kaya mo yan, walang susuko. Pang 14 inches yata tayong mga kababaihan. Natatawang sigunda ni Adelaide. Kahit na wala pa talaga akong nai-encounter na 14 inches, when kaya? Napabuntong hininga pa ito. Parang malabong makahanap ka ng 14 inches, no? Sa panahon ngayon, kakapili pupunta sa pinakamaliit. So bitin. Kaya huwag na masyadong mag-inarte. Ang mahalaga may dumidilig. Sabat naman ni Carolina. At saka, anong 14 inches? Wasak pati buhay mo doon, maniwala ka sa akin. Parang isang bote ng maliit na yata ng soft drinks ang sinasabi mo. Nasapo ko ang aking noo. So, kaya pala kayo nandito para lang makachismis? Sarkastikong tanong ko. Alam ninyo, kung paghahanap ng love life ang inaatupag ninyo, edi sana kahit papaano may dumidilig na rin sa inyo. Napairap ako sa inis. Hindi yung ako ang ginugulo ninyo? Pahabol ko pa. Damot mo? Parang sisilipin lang naman eh. Nakasimangot na sagot ni Inari kaya naman inambahan ko ito. Oo na nga hindi. Aminin mo na lang na nagugustuhan mo din yung mga pangruromansa niya. Kinikilig na sabi pa nito. Baka nga nahuhulog na ang babaeng yan, wala lang sinasabi. Imagine, na in love kayo sa isa't isa. Siya na yung ama tapos siya pa magiging asawa mo. OMG! Si Carolina na makasigaw animoy napakalayo namin. Ikaw mismo humanap sa true love mo. Kapag nangyari yon, susugal na rin talaga ako. Napalingon kaming lahat kay Carolina. Susugal? Kanino? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Ako na ang nagtanong. Spill it. Utos ko habang lahat kami seryosong nakatitig kay Carolina. Napahalakak ito. Sinasabi ninyo? Parang mga baliw. Muli itong tumawa kahit na alam naming pilit lang naman. At saka yung mga mata niya, kita ko ang paglikot. Sana nga mayroon, 'di ba? Kaya lang wala din eh. Hindi ko pa talaga oras para mag-settle down katulad ni Pauline. Napabaling siya sa akin. At ikaw? Ngumiti siya. Hindi ako kasing tapang mo at hindi ako allergic sa lalaki. Iyon ang kaibahan natin. Tama. Self-love mo na lalo na kung hindi naman siguradong ipaglalaban at iingatan. Sigaw naman ni Adelaide. Kaya nga sakit pa sa ulo. Ang damulag na need pang ipabantay. Sus, kainis talaga. Si Inari, nakala mo talaga ay may pinanghuhugutan. Anong problema ng mga babaeng ito? Napailing na lamang ako bago sila tinimplahan ng juice upang may mainom. Napatingin ako sa orasan. Nandito pa rin mga kaibigan ko, sabi ko umalis na lang sila kapag dumating na si Charlie. Pero anong oras na wala pa rin ito. Kaartehan mo kasi, ayan tuloy umatras yata. Imbis na papasukin na isinarado pa. Naiiling na sabi ni Inari. Mali mo naman late lang, baka ginigising pa yung shotgun niya. Dagdag pa nito. Madidiligan na naging tuyot pa. Segunda ni Adelaide na natatawa. Shot puno? Pang-aaya pa nito. Tag-ulan sana umaraw pa. Hindi naman nagpahuli si Carolina na kanina pa kumakain ng popcorn. So what? Mamatay pa ako kung wala siya? Napairap ako sa kanilang tatlo. Ginagamit ko lang naman siya eh. Dagdag ko pa.
Natigilan ako nung tumunog ang phone ko. Nakita ko si Silly na tumatawag kaya agad ko itong sinagot. Inutos naman ni Inari na i-loudspeaker ko kaya sinunod ko na lang. Silly, napatawag ka? Mahinahong tanong ko. Ayos na ako ngayon, Silly. Salamat sa pagdamay sa akin. Kasama ko si Charlie ngayon, ipinagluto pa nga niya ako eh. Mabuti naman pala. Ito lang ang tanging nasabi ko bago nagpaalam na may gagawin kaya ibinaba ko na ang tawag. Matapang na alak na lang no? Tanong ni Inari bago tumayo at may kinuha. Ako na sa baso. Segunda ni Carolina. Ako na sa ice. Si Adelaide na iniwan din ako. Sana sinabi man lang ni Charlie na hindi siya makakapunta, wala nang problema sa akin yun eh. Sinungaling. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.